Ito daw 361 degrees Flame 5 ay para sa Marathon Intiusa. Samantalang itong 361 degrees Flame 5 Future para sa mga elite runners. Pero guys, mas makapal ang midsole ng 361 degrees Flame 5 kumpara dito sa 361 degrees Flame 5 Future. Ang kapal ng midsole nito dito sa forepot ay 33mm. Tapos dito sa heel ay 39mm. Base sa ads yan. Based naman sa experience ko, kapag makapal ang midsole ng sapatos, mas may laban. So bakit naging mas suitable ang 361 degrees Flame 5 Future para sa mga elite runners? So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng 361 degrees na nakabase sa TikTok shop para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito o magiging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Yung material ng midsole nito guys ay pang racing talaga dahil sa ito ay TPP. Linawin ko lang sa inyo guys, yung material ng midsole nito ay TPP. May letter P sa huli. Hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin ng P na yon. Pero yung TP ay thermoplastic elastomer. May pagka-similar guys sa ginagamit ng Chowdan sa racing shoe nila. Kapag kino-compare ko naman guys yung design ng midsole nito dito sa 361 degrees Flame 5, nung una kong tingin ay halos magkapara sila ng design. Pero nung pinagdikit ko, magkaiba sila ng design. Siguro mga 50% silang magkaparehas at yung 50% na natira ay mga tweak na, mga enhanced dito sa Flame 5 Future. Tapos yung material nito hindi magkaparehas. Dito sa 361 degrees Flame 5 ay sa tingin ko nylon base pa rin ito. Tapos yung texture niya mayroong mga bilog-bilog, yung sinasabi niyo na parang styrofoam. Dito sa Flame 5 Future wala siyang ganon. Soft pati siya pag pinapakaramdaman ko. Dual density setup din guys ang midsole nito. Yung upper midsole ay malambot para magbigay ng soft rebound. Tapos yung lower midsole, mas firm ito kumpara sa upper midsole para naman magbigay ng stability at strong propulsion. Ang kapal naman guys ng midsole nito dito sa forepot ay 30mm. Tapos dito naman sa heel ay 36mm. So meron siyang 6mm drop. So di hamak na mas makapal talaga yung midsole ng Flame 5. Meron din ito guys carbon plate na naka-sandwich dito sa midsole at yung design ng carbon plate nito para siyang tinidor para sa mas smooth na heel-to-toe transition, mas efficient na energy return, mas malakas na propulsion at dahil full length yung carbon plate, nagbibigay rin ito ng dagdag sa stability sa buong stride. Kapag tinitinan ko guys yung carbon plate nitong dalawa at pinagko-compare ko, pansin na pansin yung pinagkaiba nila. Yung nakikita ko guys dito sa Flame 5 Future, yung carbon plate niya dito sa may bandang forepot parang flat lang. Tapos dito sa gitna ay flat lang. Dito sa kabila, dito sa may bandang forepot parang flat lang din siya. Tapos dito sa gitna, flat lang. Yung dito sa Flame 5, pansin na pansin, yung carbon plate niya dito sa may bandang forepot ay pa-curve. Tapos dito sa gitna, pa-curve din. Dito naman sa kabila, yung carbon plate niya dito sa may bandang forepot ay pa-curve. Tapos dito sa may bandang gitna at bandang heel ay pa-curve din. Yung mga pa-curve ng carbon plate ng Flame 5 para sa akin ay malaki ang role sa stability. Kasi guys, kung ikaw ay tumatapak ng patagilid o kaya ay papasok, yung mga curve na yan ang isa sa sumasalo ng impact para maging stable yung stride mo. So para sa akin guys, yung carbon plate ng 361 degrees Flame 5 ay mas maganda ang feature sa stability kumpara dito sa 361 degrees Flame 5 Future. Pagdating naman guys sa material ng rubber outsole para sa traction, ang nakalagay dito ay katulad pa rin ng previous version at ng Flame 5 na RPU material. Iba lang yung design nito. Kapag kino-compare ko yung rubber outsole nitong dalawa kung alin ang mas makapal, nga pala guys, ito yung isa pang colorway ng 361 degrees Flame 5. Hindi ko pa ito natakbo, so makikita natin kung alin ang mas makapal sa dalawa. Parehas lang sila ng kapal. Sa outsole naman ng dalawa guys ay parehas sila ng shape. Pero magkaiba yung design sa gitna. Parehas naka-expose yung carbon plate nila. Pero dito sa Flame 5 Future, dito sa may bandang forepot ay merong pagitan. So hindi basta-basta tatamaan yung carbon plate. Samantalang dito sa Flame 5, walang pagitan. Pero kung ikaw ay sobrang pure foot striker, yung dito na sa may bandang unahan talaga tumatama yung foot strike mo, tatamaan pa rin ng bato yung kanyang carbon plate. So kung matulis yung bato at malakas yung stride mo, possible pa rin na ito ay mabasag. So wag nyong itatakbo ito sa mabatong kalsada. Dito naman guys sa gitna at heel ng outsole nilang dalawa kasi guys mas malapad ang outsole ng Flame 5 kumpara dito sa Flame 5 Future. Dito sa gitna, meron siyang 70mm. Tapos dito naman sa kabila, meron siyang 63mm. Dito sa heel ng Flame 5, meron siyang 92mm. Tapos dito naman sa kabila, sa Flame 5 Future, meron siyang 83mm. Basic experience ko kapag malapad ang outsole ay mas
stable yan. So, ibig sabihin, mas dihamak na stable ang Flame 5 kumpara dito sa Flame 5 Future dahil sa pagiging malapad ng outsole. Sa upper layer naman ito guys ay magkaiba sila ng material ng Flame 5 kasi ang nakalagay dito ay diamond carbon silk. Samantalang dito sa Flame 5, ang nakalagay daw dito ay recycled yarn. So, ibig sabihin, ang Flame 5 Future, mas premium yung material ng upper layer. Single layer lang din guys yung upper nito. Tapos, pansin na pansin dito yung pagkatay sa kanya. Kasi guys, pansin na pansin yung agwat para magkaroon ng maliliit na butas at doon papasok yung hangin o sisingaw yung init dito sa loob ng sapatos. Kumbaga, para maging breathable yung pagkagawa sa kanya. Isa pa sa napansin ko sa upper layer nito guys ay wala siyang masyadong overlay, lalo na dito sa may bandang part na to. Yung nakikita nyong kulay puti na to ay hindi to overlay guys, paint ito. Dito sa kabila, paint lang din itong white na to, tapos yung kulay green na to ay manipis na overlay lang siya. Hindi katulad guys dito sa Flame 5, maraming overlay at medyo makakapal ito. So, maganda yung structure ng upper layer kumpara dito sa Flame 5 Future. Naintindihan ko naman kung bakit nila ginawa yon para mas magaan itong sapatos na to. Yung sintas nilang dalawa guys ay magkaiba din. Dito sa Flame 5 ay katulad ng previous version, samantalang dito sa Flame 5 Future, manipis na malapad. Yung tang naman nilang dalawa guys ay magkaiba ang material pero parehas silang manipis. Sa color lining naman ito guys ay parehas lang din sila na mayroong padding dito sa gitna. Parehas lang din sila ng kapal. Dito naman sa back guys ay halos parehas lang sila ng structure pero parang mas malapad ng konti yung overlay ng Flame 5. Parehas lang sila ng tigas. Nga pala guys, dito sa 361 degrees Flame 5 Future, walang strap dito sa loob ng sapatos na connected dito sa tang para mailak na maayos yung paa natin dito. Samantalang dito sa 361 degrees Flame 5, merong strap dito sa loob ng sapatos na connected dito sa tang para mailak ng maayos yung paa natin dito. So talagang ang ginawa nila sa 361 degrees Flame 5 Future ay mapagaan ito. Ito guys ang insole ng Flame 5 Future at ito ang insole ng Flame 5. So kapag tinitingnan ko ito guys, paras lang sila ng kapal. Paras lang din sila na medyo firm. Yung material nga pala na guys ay paras na parehas. So yung medyo firm na nararamdaman ko dito ay nakakatulong sa rebound effect ng sapatos. Meron din siyang support sa arch. Tapos dito sa heel ay pa-curve na tumutulong para mailak ng maayos yung ating sakong. 186 grams sa size 40. Ang gaan nito guys. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo. Reminder lang guys, kung ano ang experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100% na yun din ang may experience mo sa sapatos na ito. Napaka-subjective na dahil sa magkakaiba tayo ng foot strike, timbang at cadence. Alam nyo guys, bago ko isuot at itakbo itong sapatos na ito, ini-imagine ko na kung ano yung may experience ko sa sapatos na ito kasi napaka-familiar ko na sa TP material ng midsole. Napaka-comfortable sa paa kahit na tumatakbo ko na mabagal at mabilis. At yun nga ang naramdaman ko sa midsole nito. Kahit na tumatakbo ko na mabagal at mabilis, comfortable yung nararamdaman ko dito sa midsole. Ang cushioning ng midsole nito guys ay nangingibabaw ang pagiging soft kaysa sa firm. Pero hindi naman ito sobrang lambot. Kung i-compare ko naman ang pagiging malambot ng midsole ng Flame 5 Future dito sa Flame 5, mas malambot at mas comfortable ang midsole ng Flame 5 Future. Kaya pala mas napili nila ito para sa mga elite runners dahil sa
ang gaan niyang itakbo at napaka-bouncy ng midsole. Dahil doon, napaka-effortless ng bawat takbang ko. At habang tumatakbo ko na mabilis, pinapakaramdaman ko ng gusto yung reaction ng midsole. Napaka-minimal lang ng delay. Isa din sa nakatulong kung bakit mabilis yung reaction ng midsole nito ay dahil sa carbon plate niya. Kung i-compare ko naman guys yung pagiging responsive nitong dalawa, mas responsive ang Flame 5 kasi mas firm ang midsole nito kumpara dito. Pero mas magaan itakbo ang Flame 5 Future kumpara dito sa Flame 5. Sa stability naman ng sapatos na ito habang tumatakbo ko, wala akong naging problema sa pantay na kalsada. Stable yung nararamdaman ko dito, hindi ako nawawalan ng balanse. Pero nung napadaan ako sa pa-curb na kalsada, ramdam ko yung pagiging unstable niya dahil sa pagiging malambot ng midsole, hindi masyadong malapad yung kanyang outsole at dahil wala siya masyadong overlay sa upper layer para mag-hold ng force ng stride ko. Kung pagkukumpare naman natin ng stability nitong dalawang sapatos, mas stable itong Flame 5. Confident akong tumakbo ng mabilis sa pa-curb na kalsada. Sa upper layer naman ito guys ay napaka-comfy ng nararamdaman ko dito dahil sa pagiging breathable niya. Hindi ako nakakaramdam na umiinit yung pa ako dito sa loob ng sapatos at nung tumakbo ko na mabilis, hindi ako nagkaroon ng hotspot sa talampakan ko dito. Yung tang naman ito guys ay laging nasa pwesto buong takbo ko dahil sa ito ay gasketed. Dito sa part na to siya nakatahi. Nga pala guys, kahit na medyo manipis at malapad yung kanyang sintas ay hindi to madaling ma-deform. Kasi nung matapos akong tumakbo ay malapad pa rin naman siya. Dito sa collar lining ay nakalak din naman ng maayos yung paa ko dito at hindi ako nagkaroon ng irritation sa aking Achilles. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box, dito sa gitna at dito sa heel ay tamang-tama lang sa paa ko. Hindi maluwag at hindi masikip. Pagdating naman po sa sizing nito, ito ay true to size sa paa ko. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung upper layer niya ay wala masyadong overlay para man lang magpatibay sa structure. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, nagiging unstable siya sa pa-curb na kalsada. At ang pangatlong hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, tinanggal nila yung strap dito sa loob ng sapatos na nakakadagdag tulong para may lock ng maayos yung paa natin dito. So kung tatanungin nyo guys kung alin ang para sa mga beginners, sa advanced runners at elite runners sa dalawang sapatos na ito, para sa akin guys, para sa mga beginners, ito yung marerecommend ko kasi mas comfortable yung midsole nito kumpara dito sa Flame 5. Pero kung meron kang stability issue, hindi ko to maire-recommend sa inyo kasi nagiging unstable siya sa mga pa-curb na kalsada. Mas ito ang may recommend ko sa inyo, itong Flame 5 dahil sa stable ito sa mga pa-curb na kalsada. Kung tatanungin nyo naman ako kung ano ang may recommend ko sa mga advanced runners, sa elite runners, ang pipiliin ko guys ay Flame 5. Ang binibigay kasi guys ng Flame 5 Future ay yung pagiging magaan niya at pagiging comfortable sa mabilis sa takbo. Hindi ko naman sinasabi na hindi comfortable ang Flame 5 sa mabilis sa takbo. Comfortable din naman ito. Mas nakakalamang lang ang Flame 5 Future. Kung tatanungin nyo naman ako guys kung ilan ang difference ng kanilang weight, so ito ay nasa 186 grams tapos ito ay nasa 204 to 106 grams. So, mayroon silang difference na 18 to 20 grams. So, para sa akin, malaking bagay yon. Lamang na lamang sa pagiging magaan itong Flame 5 Future. Pero mas makapal ang midsole ng Flame 5 at mas firm ito kumpara dito sa Flame 5 Future. So, ibig sabihin, mas malakas yung may ibibigay nitong energy feedback na nakakatulong para maging efficient din yung bawat stride natin kapag tumatakbo na mabilis at mas tatagal ito sa mas mahabang takbo. So sana nakuha nyo yung paliwanag ko dito sa Flame 5 pero depende pa rin yan sa preference niyo. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat, run safe po.